Mr. Bimby Aquino Yap, abay totoo nga ang mga chika no, na parang iniba niya yung trajectory ng kanyang pamilya na mas pinili niya ang landasin kasama ito pong si Raisa May kaysa sundan ang yapak ng ilang Aquino legacy. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na ang kwento ng Aquino family at ang trajectory ni Bimby Aquino Yap. Isa sa pinaka-fascinating na public arc sa Philippine pop culture, maraming netizen ang nagtatanong, true ba na binago ni Bim ang kanyang destiny para sundan si Raisa May Dizon sa showbiz sa halip na pumasok sa politika? Bagamat romanticize ng fans ang narrative na ito, narito ang malalim at factual na breakdown ng ebolusyon ng pamilya Aquino mula sa political dynasty status patungo sa showbiz at kung ano talaga ang totoong rason sa mga desisyon ni Bim. So, ano nga ba yung legacy na tinatawag? Ang Aquino legacy or statecraft or stagecraft. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pangalang Aquino ay synonym ng politika at pampublikong paglilingkod. So, yung political roots nila mula sa kanyang lolo na si Ninoy Aquino na isang senador at pambansang bayani at lola na si Cory Aquino, ang unang babaeng pangulo sa Pilipinas hanggang sa kanyang tiyuhin na si Noynoy Aquino o dating pangulo, nakaguhit na sana sa pamilya ang pagpasok sa pampublikong opisina. So nagkaroon ng game changer, no? Si Chris Aquino ang kauna-unang sumira sa traditional na politician track ng pamilya. Pinili niyang pasukin ng showbiz noong late 80s at naging queen of all media. Dito na iba ang direksyon ng pamilya mula sa pambansang pamamahala patungo sa pambansang aliw. So dahil dito, si Bim naman po yung nagpatuloy doon po sa nasimulan ni Chris, no? Bimby's Choice, politika versus showbiz. Kahit na may natural na pressure expectation mula sa publiko na baka may magpatuloy ng political legacy ng kanilang pamilya, maagang ipinakitang mas nangingibabaw kay Bimby ang kanyang interest sa media at entertainment. So sa kanilang political lineage na si Ninoy, Cory, si Pinoy, 'di ba? Sa kanilang modern entertainment music career, si Bimby Aquino sa kanyang child stardom over public office. Bata pa lang si Bim, lumalabas na siya sa mga blockbuster movies at talk shows kasama ang kanyang ina. Ang kanyang kapaligiran ay hindi pulong ng mga politiko, 'di ba? Kundi mga camera, studio lights, at script, personal passion, and ABS-CBN Music 5. Ang kanyang kamakailang paghahanda sa ilalim ng ABS-CBN Music para sa kanilang vocal training at recording career ay manilaw na patunay na ang kanyang mga hakbang sa showbiz ay sarili niyang kagustuhan at career goals. Hindi lang basta aksidente or pilit, no? Ang Raisa May factor or rom-com trope versus reality. Yung angle/narrative and fan social media theory, yung reality check. Iniwan niya, no, yung kanyang ang politika para kay Raisa. The ultimate romantic sacrifice, parang plot ng K-drama kung saan tinalikuran ang pamilyang may kapangyarihan para sa pag-ibig. Pure fan fiction. Si Bimby ay maagang pumasok sa showbiz noong bata pa siya bago pa man siya makilala at maging kaibigan ni Raisa. Bebe time and guesting sa Itbulaga, unspoken devotion. Ang pagpunta niya sa room ay patunay ng kanyang pag-uuna kay Raisa. Very authentic ang friendship and support. Organic at totoo ang closeness ng dalawa mula noong bata pa sila sa My Little Bossing at natural na sumusuporta si Bim sa kanilang mga kaibigan habang nag-a-adjust sa sarili niyang showbiz schedule. So ang verdict, hindi binago ni Bim ang kanyang destiny para sa isang tao lang, kundi pinalawak niya ang kanyang sariling landas, hiwalay sa politika. Ang kanyang pagpili sa showbiz at musika ay ebolusyon ng kanyang pamilya na sinisimulan ng kanyang inang si Chris. Ang kanyang mga sundo at dalaw moments kay Raisa May Dizon ay hindi dahilan ng kanyang pag-aartista, kundi ito'y magandang bunga ng kanyang pananatili sa industriya. Isa itong tapat na pagkakaibigan na patuloy na nagpapakilig at nagpapasaya sa netizen. Bagamat parehas silang nanggaling sa isang sikat na angkan, magkaiba ang strategy at aura ni na Chris at Bimby Aquino sa entertainment industry.
So, si Chris Aquino po ay tinaguri ang Queen of All Media. Ang kanyang branding ay nakatuos sa pagiging unfiltered, bold, at ultra-glamorous. Kilala siya sa kanyang iconic delivery, lifestyle supremacy, at tapat na pagbabahagi ng kanyang personal at nabuhay sa telebisyon. Si Bimbi Aquino naman, very soft-spoken, gent at modern Gen Z, mas grounded, calm at low-key ang kanyang pampublikong image. Kung si Chris ay maingay at controversial, si Bim naman ay nagtataglay ng soft boy green flag aesthetic, respetado, tahimik at may pinipiling maging chill sa tabi ng kanyang mga kaibigan at supporters. Kaya naman dun sa media platform strategy nila, si Chris, nakilala siya sa traditional TV and lifestyle dominance na naghari sa traditional broadcast channels ng ABS-CBN talk shows, game shows at Star Cinema blockbusters. Bago naging digital content creator, ang kanyang pangalan ay ginamit para magbenta ng pang-araw-araw na consumer products via commercials endorsement. While si Bimbi Aquino naman po, yung kanyang niche is crossover and music vibot. Walang hawak na daily TV show pero malakas ang presence sa social media sa pamamagitan ng virality at casual guesting. Ang kanyang career vibot sa ilalim ng ABS-CBN Music ay nagpapakita ng pagnanais na bubuo ng sarili niyang identity sa recording industry sa halip na sundan ang lifestyle talk show route ng ina. No? So kanyang relationship with the audience, si Chris Aquino ay may high energy intimacy at itinuturing ng publiko ang kanyang buhay na parang isang open book at tinatampukan ng showbiz drama at high passion. While si Bimbi Aquino naman po ay very relatable at wholesome. Minamahal siya ng publiko dahil sa kanyang pagiging maalaga gaya ng kanyang suporta kay Raisa May at sa kanyang pamilya at pagpapakita ng authenticity at off-cam. So, kaya naman 'di ba sinasabi dito na parang binago ni Bimbi yung kanyang legacy ng Aquino. Kasi ang mga Aquino ay nakilala po bilang mga politicians, pero si Bimbi at si Chris iniba nila yung kanilang landas kasi sabi nga ni Bim sa kanyang interview with Mr. Ogie Diaz na ang pagiging isang politicians ay ano po yan, calling yan. Hindi porket politicians po yung pamilya niya. Hindi porket mga talagang nasa posisyon yung mga pamilya ni Bim, yun na po yung landas na kailangan niyang tahakin. Sabi niya, kung nararamdaman mong may calling ka for that, pwede mong i-push. Pero kung nararamdaman mo na ikaw talaga yung pang showbiz ang tatahakin mo, 'di ba? Kasi parang iniba niya dahil sabi nga ni Chris Aquino, kapag nasa politics ka, kukonti lang yung kaibigan mo, 'di ba? Ay yung ilan ng mga nagmarka kay Bim And at the same time, alam ko na si Raisa May Dizon din ang isa sa mga big factor kung bakit nakapag-desisyon si Bim na ibahin din yung kanyang landas, 'di ba? Kasi nakita niya na mas masaya, mas cool, mas ano pa rin talaga, mas ligtas at safe pa rin talaga siya sa showbiz, 'di ba? Lalo na't kasama niya pa si Raisa May na sumisikat talagang sumisikat ngayon at nagte-trending, 'di ba? Kaya congratulations to Mr. Bimbi no dahil he made a good decision for his future. So, kayo po anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.